Siya po ay isang vlogger. Yan. Social media influencer. So, meron po siya 400K plus, 400,000 followers sa Facebook, 60,000 plus subscribers ng YouTube, 230,000 plus followers ng TikTok, at 6,000 plus followers ng Instagram. Palabot ko po sa inyo pinapakilala ang ating panauhing tagapagsalita. Palakpakan po natin, Sir Edelberto A. Santoyo Jr. Palakpakan po natin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa napakagandang panahong ibinigay sa atin sa araw na ito. Magbalik tanaw po muna tayo way back 1989. Ako po ay nag-aral dito sa Banabahin Primary School. Dito po ako nag-aaral ng grade 3 dahil nasa lola po ako. Nandito po nakatira ang lolo't lola ko sa Banabahin, kaya kinuha po nila ako po yung kasama nila. At dito po nila ako pinag-aral. Siyempre, dapat kayo bilang gagraduate, kailangan may focus kayo sa inyong mga plano sa buhay. Huwag kayong mawawala sa focus, huwag kayong mawawala sa pangarap ninyo. Huwag niyong tatanggalin yung mga pangarap ninyo sa inyong buhay. Ano man yung dumating na problema, ano man yung dumating na pagsubok, tuloy-tuloy lang. So ako bilang isang nag-aral dito, napakarami kong pinagdaanan. Siyempre, nung time na nag-aaral ako dito, hindi naman uso nun minsan hindi ako binibigyan ng baon. At the age of 9 years old, natuto na akong magapas ng palay. Natuto na akong magbuhat ng bigas papunta sa kanto. Natuto na akong magpaupa kung ano man yung pwede kong pagkakitaan. At para magkameron ako ng pera, nagsisikap ako noon para sa sarili ko. At hindi ko nahihiingin yung baon ko sa mga lolo't lola ko. Ang ginagawa ko kapag walang pasok, kapag merong gusto magpabuhat ng palay or bigas papunta sa kanto, nagbinubuhat ko yun, binabayaran ako ng 2 piso hanggang 5 piso. Kaya hindi ko iniinda yung pagod kasi ang bawat ginagawa yung pagod sa sarili ninyo ay maganda yung kapalit niyan. May sukli, huwag kayong magsasawa. Sabi nga, kapag kayo inuutusan ng magulang ninyo, huwag niyong iisipin na lagi na lang kayo. Lagi na lang kayo. Lagi niyong iisipin, yan ay magiging masasanay kayo diyan kasi dadating yung time, magsusulo kayo sa buhay, magtatrabaho kayo, mag-aaral kayo malayo sa magulang nyo, alam nyo na kung paano dumiskarte. Alam nyo na kung paano mabuhay. Marunong na kayong maglaban ng sarili nyong damit, marunong na kayong magluto, marunong kayong magsaing, magluto ng ulam. Gumanda na yung daan. Dati noon, tulay na niyog lang sa kahawakan ng kawayan. Ngayon, pasok na yung motor. Ibig sabihin, napadali. Sa paglipas ng panahon, napadali yung buhay. Kaya yung mga kabataan na tulad ninyo, kailangan bigyan nyo ng pagod, bigyan nyo ng hirap yung sarili ninyo para masanay kayo sa mga darating na pagsubok. Kasi yung pag-graduate nyo ngayon, grade 6, ibig sabihin, unang baitang pa lang yan, dun pa lang mag-uumpisa sa pag-high school ninyo up to college, yung mga pangarap ninyo. Dun pa lang kayo bubuo ng inyong mga pangarap sa pag-akyat nyo ng high school. So ngayon, ang sinasabi ko, dapat maging masunurin kayo sa magulang, yung inyong mga magagandang plano, lagi nyong hindi aalisin sa isip nyo, at lagi nyong iisipin ang pagpapasalamat sa kanila. Kaya nga kayo nakatapos ng grade 6 dahil ginapang kayo ng mga magulang nyo sa hirap man o sa ginhawa. Kasi hindi naman lahat pare-parehas ng sitwasyon. Merong may nakakaangat sa buhay, merong kinakapos. Pero andyan pa rin sila, gumagawa sila ng paraan para mabigyan kayo ng baon, maibili kayo ng mga pangangailangan ninyo. Yun ay lubos niyong pasasalamatan at susuklian naman ninyo ng pag-aaral na mabuti. Sabi nga dito sa ating tema, yun, nabasa ko, Kabataan Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Ibig sabihin ng team natin, abay tayo magsikap tayo, tatagan natin na tayo yung maging inspirasyon sa atin mag-uumpisa yung maging inspirasyon tayo sa iba. Kailangan talaga mag-aaral. Kasi may narinig tayo dati sa social media, diskarte o diploma. Paano ka magkakameron ng magandang diskarte kung hindi ka nakagraduate?
Ako hindi po ako naniniwala ng didiskarte ka pero hindi ka nakatapos. Mas naniniwala po ako na mas magandang dumiskarte kung nakapag-aral ka. Kasi busog ka ng kaalaman. Ang mga teacher ay sila yung mga may sapat na kaalaman at sila yung talagang makakatulong sa inyo ng malaki. Kaya kailangan, kung gusto nyo maganda yung diskarte nyo sa buhay, magtapos kayo. Magtapos kayo, yun ang napaka-importante. Kung ano yung kaya ng magulang at kung ano yung gusto ninyo, yun ang gagawin. Kasi may mga pangarap tayo na sobrang taas. Katulad nga ng mga naririnig natin, gusto ko pang maging doktor. So kung iisipin mo, ang daling maging doktor, kung sasabihin mo at the age of 9 o 10 or 12, madaling sabihin yan. Paano kung nandun ka na sa nakagraduate ka na ng high school? Marirealize mo, ang tagal pala ng pagiging doktor. Tapos yung pera namin, kunti lang, hindi makakaya ni Papa. O yung sinasabi mo na yun, law of attraction mo yun, para makamit mo naman yung pangalawa mong target. Hindi mo kaya maging doktor, anong kaya ni Mama? Anong gusto ko? O halimbawa, for example, gusto mo na mas mababa lang yung gastos o hindi mahihirapan yung parents mo tapos gusto mo pa rin, dun ka. At least kahit papaano, hindi ka nawala doon sa focus ninyo bilang doon sa pag-aaral. Meron kayong second choice para matuloy yung plano ninyo. Kasi andyan pa yun na gusto kong maging piloto. Alam naman natin na super laki din ang magagastos dyan. So, ang ibig ko sabihin, doon sa mataas na pangarap, makakatupad kayo ng pangarap ninyo na magkakatotoo, na makakatulong sa buhay ninyo at makakatulong din sa magulang ninyo, doon sa kakayanan ng magulang ninyo at kakayanan din ninyo. Sabi nga, wag nating pipilitin kung talaga namang hindi natin gusto at hindi natin kakayanin. Tapusin ninyo yung gusto nyo at mahalin ninyo yung inyong pag-aaral dahil napakalaking kasiyahan sa magulang na nakatapos ang kanilang mga anak. Pasalamatan natin ang ating mga magulang. Mamaya, pag uwi ninyo, i-hug nyo, i-thank you nyo, I love you kayo. Ipakita nyo yung suporta kasi nakakatanggal ng pagod. Yun lang yung kaya nyong isukli sa inyong magulang. Iparamdam nyo yung pagmamahal. At sigurado, kahit anong mangyari, susuportahan kayo niyan hanggang makatapos. Kaya dapat kayo, sa isip nyo, lagi kayong, huwag mawawala yung focus ninyo doon sa bawat gusto ninyo. Kailangan lagi kayong may target sa utak ninyo na ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero, doon lang sa bagay na kaya ng pamilya nyo at kaya din ninyo. Ako, hindi ako mahiyain. Huwag kayong maging mahiyain. Bawat bagay na kakayanin nyo, subukan nyo. Walang mawawala basta hindi bawal at hindi masama. Lahat ng mga bagay na pwede nyo gawin, kung pwede kayong makatulong sa magulang nyo para sa pang-araw-araw na buhay, magsipag kayo, tulungan nyo yung parents nyo, at iwasan nyo maging pabigat, maging pasakit ng ulo sa kanila. Kasi yun yung sa bawat paghihirap na nararanasan nyo ngayon habang kayo from high school to college, lahat ng mga karanasan na nararanasan nyo na sumasama kayo sa parents nyo, tumutulong kayo sa gawaing bahay, magiging puhunan nyo yan pag kayo ay naranasan nyo na nandun kayo sa time na ganito pala, sanay na ako, kaya ko na. Kasi nasanay na ako, marunong na ako ng mga iba't ibang klaseng bagay. So dun, yun yung, kung ano yung kinikwento ko sa inyo, yun din yung mga nangyari sa akin. Sana ganun din kayo. Gusto ko malaman, isa sa inyo o lahat man kayo, gusto ko pagdating ng panahon magaganda ang buhay ninyo. Gusto ko mahal nyo yung magulang nyo. Pag-angat ng buhay ninyo, kasama ninyo ang pamilya ninyo. Maraming salamat po at magandang hapon. Thank you so much po, Sir Edelberto Santuyo, para po sa napaka-inspiring na mensahe para po sa ating magsisipagtapos.